Welcome to my YouTube channel, Idol Richard Channel. Mga idol, so magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos ngayong umaga. Marami pong salamat sa mga nanonood sa akin sa channel ko at patuloy po sumusuporta. Marami pong salamat. So ang topic po natin ngayon, ituturo ko kung paano mabubuo ang septic tank simula sa umpisa, simula sa pagbabakal hanggang sa paghahalo, pag-CHB, hanggang paglalagay ng PVC, fittings at pipe, at anong ibig sabihin ng bawat chamber. Ang ibig sabihin ng T, bakit may T at bakit may T out. At yung pag-layout, ituturo ko po sa inyo. Kaya po, huwag niyo po kalimutan na i-like, i-share, i-subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin niyo lang po yung notification bell sa baba. Marami pong salamat. Hello guys, kung mapapansin niyo po ang aking plano, ay may masking tape nakasulat ng architectural, plumbing, at structural. Kasi bago tayo magbukay, kailangan pagbubungguin natin yung tatlo na yan. So yung aking plano na yan, so nilagyan ko na siya ng pinoli. Yan, pakatraso lang po siya para may fit at meron akong scotch tape sa gilid at may masking tape sinulatan ko ng pintel pen, may nakasulat na plumbing, architectural, at structural. Ayan po. Gandaan po naman ng ganito, hindi po masisira ang inyong plano at naisasabit ko siya sa tabi ng table o sa dali pong kunin. At kung para naka-stapler siya, madali siya masira. At kung para hindi siya naka-stapler, alat-alat lang siya, madali siyang mawala. So ito hindi, sama-sama po. So ang topic po natin ngayon ay septic tank. Kung mapapansin nyo po, may tatlong compartment po siya o tatlong chamber. Kung isang chamber, tinatawag na digestation chamber, at yung isa, launching chamber, at yung isa, launching chamber. Kung mapapansin nyo po, meron po siyang manual sa taas, may CO rin po. Yan po dapat ang masunod din sa plano. At or clean out. May takip po yan, bubuksan, dyan po sisipsipin ng Manila water or malabanan kung sakaling puno na ang inyong Poso Negro o septic tank para iwas po tayo sa pollution at sakit. Hindi tayo ng bakal ay 12 mm. Tapos po, meron po siyang T. Yan. Dapat po ganyan po siya, may T din po siya. At may tubo pataas. So dapat magaya rin po siya, yung ibabaw po niyan ay nasa 100 mm o 10 cm. At yung ilalim din po, yung slug 200 mm o 200 cm. Kung ano po yung nasa plano, yun po yung magagaya. So lapad niya, 1,200. So po unang po natin titingnan yung plano ng septic tank. Nandito po siya sa poste, sa harapan, sa bandang kaliwang bahay, at sa gitna. Okay? Nandun po yung septic tank niya, nakapapunta po. Titingnan po na usunod natin, ay check po natin yung sa plano yung sa architectural. So ito po yung sa architectural. So nasa loob po siya ng port. So po dito grid line, mga grid line. So sa grid line, column A5 at column C5, nandun po yung port o car garage. So meron po siyang invert elevation na positive 0.5, ibig sabihin 5 cm. Okay? Sunod po titingnan po natin ay ang structural. Titingnan po natin kung mayroong problema sa structural o wala. Sa column A5 at column C5 po, ito po yung structural niya. Kung napapansin niyo po, may beam po sa gitna. So titingnan po ulit natin sa details ng septic tank kung tatama po yung sukat ng laki ng septic tank doon sa condition plan ng structural. Yung lapad po niya nasa 3.00, ibig sabihin 30 cm o 300 mm. Okay, titingnan po natin details ng septic tank po niya. Ito po. So 260. So ibig sabihin pasok po siya. 260. So ngayon sa actual po, titingnan din po natin siya sa actual. Kung may masasagasaan o mayroong mga obstruction kung tawagin, hindi pwedeng pag ganun. Kung wala, okay, tuloy natin yung paghuhukay. Ganun po yung pag-layout. Ibig sabihin, pagbubungguin po yung plano ng plumbing, structural, or architectural. Ang structural ay foundation plan, ang architectural ay floor plan. Tapos plumbing po. So sa susunod po, titingnan na po natin yung actual. So ito guys, tapos na yung rebar framing o pagbabakal. So shoutout nga pala kay Ogi. Siya palang gumawa nito. Gaya rin po na nasabi ko, so nasunod pa rin po yung sa plano kung ano po yung size ng rebar. Paari din na po ibagsak doon sa pinagukay ng septic tank. So sa ngayon po, continue pa rin po yung paghukay ng septic tank. Mamaya pag natapos po, ihulog na po ito. Kapag idulog po ito, kailangan po may gravel po sa ilalim yan at meron pong spacer na gis 10 cm. Yan po yung saputi ng flooring ng slab. A few moments later. Ito na guys, tapos na. Tapos na ang pag-CCHB. Conventional or traditional construction ang tawag dito. Meron ng mga partition ng bawat chamber. So guys, hindi ko na pinakita sa video yung paghuhukay. Sa totoo, naging busy po kami dyan. Hanggang tinapos na po namin ang pag-CCHB liying. Dahil po meron kaming schedule na hinahabol diyan. Schedule ng septic tank para matapos. Ito yung tama, ito yung una.
una natin susukatin muna yung invert elevation ng tapping points bago maglagay ng sleeve sa bawat chamber. At tinatawag na sleeve, maglalagay ng tubo tagusan sa pagitan ng partition o pader ng bawat chamber. So anong ibig sabihin ng tapping points? Outlet ng huling chamber ng septic tank, yung tubo na yan, i-connect doon sa subdivision sewer line. Napakamahalaga na unang sukatin ang tapping points para yung sa slope ng pipe sleeve hindi tayo sumablay. A few moments later, ito na yung tinatawag na pipe sleeve, 4 inches diameter PVC pipe. Sa aktual ng aming paghukay, meron kaming nakita dyan ng subdivision water pipeline. Kung susundin yung plano, tatamaan yung water pipeline. Kung itutulak naman ng pataas, tatamaan yung grid line ng beam o ng biga. So hindi talaga pwede. Kaya sa aktual, yan ang nasunod. Take note guys, hindi lahat ng plano ay nasusunod. Ang plano, formality. Malimit ang nasusunod kapag critical, yung actual, yung nandyan na. Dahil nga yung actual ang masusunod, bago nyo trabahuin yan, bago nyo galawin o ipatrabaho, kailangan merong formality. Gagawa kayo ng shop drawing, ipapasa kay consultant manager, ipapa-approve, ipo-forward sa project manager ng admin, ipapa-approve sa kanyo galawin, sa kanyo trabaho. Hindi pantay yung ano mo eh. Level, pantay yung level. O yung ano mo, hindi nakasabit sa level bar. Alin ka? Yung litro mo. Ay sasabit nga natin. Hindi pa naman tapos. Eh para matapos na yung ating ano. Hindi sa sundin mo lang ako. Doon may patong sa ano. Huwag mo na ipatong, hindi nila. Sundin mo na lang ako. Ang trabaho mo, mag-video lang. I-number ang videoan mo para di, kasi pag pinicturean eh, naiba eh. Huwag yung mukha ko, ito lang. Ina para matapos na ako nag-ano na eh. Kasi 6. Ito na guys, i-curious, inspect na natin yung ginawa nila na pagse-CHB kung tumama dun sa plano. Guys, ito yung inlet, papasok dito sa loob ng septic tank. So ito naman yung main collector ng sanitary pipe. Yan. So, itong bandang kanan, papunta naman to sa second floor, pipikapin niya. So, tayo sa kabila. So ito, dito siya. Yan. 4 pa rin siya. Napapansin niyo yan, long elbow, 245. Yan. Pipikapin niya yun sa second floor. Okay guys, balik tayo dito. So ito naman yung papunta dun sa may master bedroom. Yan. Guys, re-review na po natin yung pag-layout ng septic tank. Kailangan malaman po yung invert elevation ng finished floor line ng garahe na yan. Kasi dyan po nakalagay yung septic tank. Dyan po nakalocate yung septic tank. So paano pagkuha ng invert elevation? Eh paano mo susukatin naman yun? Kuha po, simula po dito, aangat po muna po tayo ng 1 meter. So ayan po, 1 meter po yan. So para makuha rin natin yung 1 meter po doon, gagamit po tayo ng level hose. So ito po yung level hose. Yan. So, itong guhit na to, kailangan pumantay po yan doon sa 1 meter po yan doon. Pagkatapos po, yung isa naman pong ito, dito naman po. Yan. Tapos sabay guguhitan po, magkakaroon na po ng invert elevation na positive 100 o 1 meter. Sa 1 meter, baba po tayo ng 0, 0. Yan, 0, 0. Ito po yung 0, 0, yun na po yung katapat-tapat nun. Nung gutter na yun. Doon po kumuha ng 0, 0. Aangat naman po tayo ng 5. Base po yan sa plano. Kung ano po yung nakasulat sa plano, yun po ang masusunod. Maghuhukay. Simula po sa taas po nito, ay 2 meter. Simula dito hanggang doon po, 2 meter po yung hukay niyan. So, ito pong gagawin natin, lalagyan po natin ng tamsi. Yan. Kung saan po yung 5 cm po. Sabi ng plus 5, dadagdag tayo ng 5 cm. Okay. Ito po yan. May tamsi na po. Guys, so ito yung tamsi niya. Ito na po yung pinaka-finish floor line niya o finish tiles niya. Simula po ito sa tamsi, magto 2 meter po tayo. Yun po yung hukay. So yun po ang hukayin natin. So ang lawak po niya ay 130 at ang length naman po ay 180.
bakal na po dyan. So babakalan po yan. So ito po yung ipapakita ko sa picture. Ito po yung bakal. So ganito po yung ilalatag dyan. So and then pag susunod po, binuhusan po yung flooring. After po nyan, pagbuhos ng flooring, maglalagay po ng CHB. Ayan. One of Yung inlet at outlet na bawat sleeve pipe ng chamber, bababa po 5 cm. Ito po kay Randy Ebuenga, Aileen Perazona, Madam Malo Dichoso, Daniela Sartimo, Ivy Sartimo, Glory Mapagdalita, Dikong TV. So mga vlogger po yan, marami po kayong matutunan at maaaliw po kayo at maganda po ang kanilang vlog. 10. Video po na iba-ibang skill na marami po akong upload na mapapakinabangan nyo sa araw-araw po. Please like and share. At pakisubscribe na rin po at pakipindot po yung button bell sa baba. Marami pong salamat.